Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi to. Napakainit nitong ating pag-uusapan. Alam nyo ba, itong kapihan din ay pinagtataguan ng mga manyak, mga nanggagahasa. Nako po, nandiyan sila, paggalagala at nambibiktima. Matindi to. Nakakagulat. Kagimbal-gimbal. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon ho, lubos nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Hindi na ako nagpagalaw kasi ganyan talaga ako kapag manganganak ako from sa panganay ko, hindi talaga ako magpapagalaw. Maraming rapist daw doon ay. No, I know. Pero, the who ang rapist na nandun na sa loob ng yung dalawang rapist nakakulong, nakaka-detain na. Yung dalawang alleged rapist ay nandyan pagala-gala pa. Kaya pala namamatay ang mga sanggol days old lang dahil may mga sumabog ng mga organs yun sa loob. So, may mga pati din ang nanay, yung mga namamatay na nanganganak, ganun din siguro. Na, oh my goodness, ganun kalakas, uupuan mo pa sa tiyan ang buntis? Yes, uupuan ay. Uupuan. Oh my goodness. Tapos pinipigilan pa. Yung dalawang paa niya tumitiklop na kasi nasasaktan na yung ina. So ginagano? Ini-sprayed. Ini-sprayed nila para talaga. Tutulungan din nung dalawang nakahawak na i-open. Yes, i-open yung paa niya kasi kini-close niya yung paa niya. Dahil nasasaktan na. So, wala silang respeto sa nararamdaman nung nanganganak. Pinipilit nila pa rin ibuka. You see that? Mga bastos? Mga bastos. Yes. Kaya nung lumabas yung bata na yun, namatay. So, patay. Namatay yung bata na. Patay na nung lumabas. Oh. Yes. So, ganun din ang klase ng pagpapaanak sa'yo. Hindi kasi hindi na ako nagpagalaw kasi ganyan talaga ako kapag manganganak ako from sa panganay ko, hindi talaga ako magpapagalaw sa tiyan. Kasi nasasaktan ako kapag ginagalaw yung tiyan ko. So, i-respect ba nila kung sabihin ng nanganganak, huwag nyo akong galawin? Kahit mahihirapan na? Hindi, tutulungan ka talaga. Pagtutulungan ka talaga nila. Yes. O ganun? Kasi parang sila yung mabiblame na bakit hindi nyo ginawa ang lahat. Oh, yun. Sila yung mabiblame kapag magmi-meeting na sila. Pero sila naman ang pumatay. Paano yun? Hindi ba nila i-blame sarili nila? No, after manganak ng nanay, is yung nanay mismo ang i-blame. What? Kasi siya daw ang dahilan na bakit namatay yung anak niya kasi hindi siya marunong manganak. Oh my God! Yun yung parang nasaktan yung pinsan ko. Kasi siya yung blame. Oh my goodness! You see that? Kawalang hiyaan, ano? You see, sa mga kawalang hiyaan nila, i-blame pa ang nanay? Yes. There you go. Hi! Good morning! The hubby of the hero! Hey! Salamat sa inyo. Salamat, kudos talaga sa inyo na hindi kayo nag-give up. Na andyan pa rin kayo sa hirap at ginawa.
Talaga. Oh my God. Hostisya. Hostisya daw Hostisya, kailangan niya, Nay. yes! Hostisya, yes! Oh my God! Kaya isa siyang rapist na animal. Kaya hindi ako nagkamali, no? Hindi ako nagkamali na binansagan ko siya noon pa man na isa siyang rapist. Maraming rapist doon. Hindi lang isa. Maraming Ano? rapist daw doon, Nay. No, I know. Pero, the who ang rapist na nandun na sa loob ng yung dalawang rapist nakakulong, nakaka-detain na. Yung dalawang alleged rapist ay nandyan pagala-gala pa at ng lalaso ng mga mind. Yes, so pag napapatunayan, madadagdagan ang listahan na ipapagawa natin sila ng posas. Okay, alright. Heto, nandito na naman tayo mga kaibigan. At nako po, talagang matindi na naman itong ating pag-uusapan. Talagang malapit na ang Pasko ay hindi na uubos. Ay ika nga po ay lumalabas na lihim na mga kalukuhan nitong ni Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Shoutout po muna dito kay Ma'am Dayan Dantes. Ito po si Ma'am Dayan Dantes na nandyan sa Larawan ay isa rin po na dati na membro ng kulto at sa ngayon ho ang kanyang pamilya ay nandiyan din ho sa ika nga po'y kapihan. At ang kanyang kapatid ay napaslang di umano na ang tinuturo ding utak sa pagpaslang ay yan din pong mga leader ng kulto di umano. At di naman ho si Ma'am Lovely ay kung matatanda niyo po sa Senate hearing, mga nagdaan na Senate hearing, yan po ay isa sa mga tumistigo po. Ma'am Lovely, maraming salamat po. Eto, dito na po tayo. Talagang usapang manyak at usapang nanggagahasa. At mayroon palang pag-alagala diyan. Mga kaibigan, diyan sa kapihan na pinamanahan ni Senyor Aguila ng kanyang ika nga po'y ugali na kasamaan na ika nga po'y panggagahasa. Matindi talaga ang power nito ni Senyor Aguila na ika nga po'y pinamana, di ba? Kayo ba mga kaibigan, mga mahal kong netizen, naniniwala ho po ba kayo na ito si Senyor Aguila ay talagang nanggagahasa, manyak? Kung naniniwala po kayo na ito ay nanggagahasa at manyak, at iba pa niyang kasamahan diyan sa kulungan, at kung naniniwala po kayo, pwede po kayong mag-comment nung ano man ang inyong paniniwala. Kung hindi man, pwede rin ho kayong mag-comment diyan ho sa public opinion, mga kaibigan sa comment section. Eto, talagang matindi. Kahit ako naniniwala po ako. Siyempre, tinanong ko kayo kung naniniwala. Siyempre, isasama ko ang aking sarili. Maging set and example tayo. Hindi lang ho, public opinion nyo. Kahit ako ay magbibigay din po ng public opinion ko na pangangatawanan ko na ako po ay naniniwala na itong si Senyor Aguila ay isang manyak, isang nanggagahasa di umano, sapagkat ayon ho ang aking pinagbabatayan ay itong mga testigo na buhay na lumantad diyan ho sa Senado at marami pang iba na ika nga po'y lalantad pa na hindi pa nakapagsalita para ituro itong si Senyor Aguila ang mga karumal-dumal na pinapagawa ho sa kanila at ginawa sa kanila. Naku po, matindi, di ba? Sinasabi nga, kung ano ang bunga, kung ano ang puno, ay siya ang bunga. Talagang may kaunting tayo dun kasabihan. Bakit po natin nasabi yun? Kung ano ang puno, ay siya ang bunga. Ang namumuno ho diyan sa ika nga po kapihan, sa pangunguna po ni Senyor Aguila ay isang manyak di umano, isang nanggagahasa di umano, kahit minor de edad ay hindi pinapaligtas. Ang hindi nireregla
ay hindi pinapaligtas. Siya po ang puno. That's why, lumalabas ngayon ho, diyan sa rolling ng video na pinatutuhanan. Sa salaysay, yan po ay mag-asawa. Nandiyan ho na dating nakatira. Diyan ho, sa kapihan na ngayon ay tumitistigo. Ang sabi nga ho, hindi lang si Senyor Aguila ang nanggagahasa doon. Ayoko na sabihin yung English na term at baka ako'y maparusahan ni YouTube. Tagalo yung, alam nyo na ibig sabihin ng nanggagahasa doon. Bagkos mayroon pa na pag-alagala diyan sa loob ng kapihan na mga nanggagahasa. Ay ako po ay naniniwala doon. Dahil yung po ang puno di ba? Ang tagapagpasunod doon nila ay isang manyak, isang nanggagahasa. That's why ang kanyang tagasunod ay ganun din, mga kaibigan. Yan po ang pumapaloob ang isang kulto. I'm very sorry kung sasabihin ko ito dahil ito po ang katotohanan. Kapag ikaw ho ay sinaniban at nagpapatakbo ng isang kulto, lahat ho ng walang hiyaan diyan, lahat ng walang kagandahan, kalukuhan na mga ugali ay ipagagawa nyo po dahil ang kulto ho, ika nga po'y walang magandang ginawa. Mga kaibigan, iyan po ang katotohanan. Kaya pumapasok ho doon yung kahit alam po nila na mali ang ginagawa ni Senyor Aguila, ay kaya po nilang iduluhin. Ay kung ginagagawa ni Senyor Aguila, na ika nga po yung manggahasa, kung ano man ang dapat gahasain, ay gagawin din po yan ng kanyang tagasunod dahil yan po pumapasok ang doktrina ng isang kulto, mga kaibigan. Maliwanag po. Sino kayo? Kung sino man yan napakalat-kalat, diyan sa kapihan na ika nga po'y manyak at nanggagahasa na nambibiktima dahil sa doktrina ho ni Senyor Aguila. Nako po, hindi isang araw, may hangganan din yan. Katulad nga po ng sinasabi ko, hindi lang dapat dito nakatuon ng investigasyon kay Mamerto Galaneda, kay Senyor Aguila, kay Karen at iba pa niyang kasamahan na nakakulong diyan sa kulungan. Bagkus, dapat imbestigahan din ang mga opisyal na sangkot dito na nandiyan sa kapihan. Dapat imbestigahan din kung sino man ang mga ika nga po'y gumagalaw diyan sa kapihan na ika nga po'y katulad ng tinatawag na panggagahasa. Nako po, matindi, di ba? Kung susuriin po natin ang video na ito, marami po ang isiniwalat niya dito Katulad nung panganganak, sapagkat ay natalakay na po natin yung panganganak na yan. Ba't kakaiba po ito? Hindi pa natin natalakay ito. Kaya pinakita natin itong kapag nanganak, pag ika nga po'y binawian ng buhay ang bata, ang sisisihin pa mismo ay itong nanganak dahil kung bakit daw ho hindi marunong manganak. Diyos ko po, Rode, kung kaharap lang kita, Senyor Aguila, sinuntok kita sa noo. Bakit mo nagagawa yan? Talagang ang sabi ko nga, hindi pwedeng ihalin tulad sa hayop itong ugali ni Senyor Aguila. Dahil lang mga hayop po, may mga gandang ugali yan. Saan dapat natin ihalin tulad ito? Muli, ako po ay magtatanong. Kasi wala akong bata yan Hindi ko alam kung saan ko ihalin tulad ito. Ayaw ko sa hayop Mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, saan pwede nating ihalin tulad ito? Si Senyor Aguila ang pag-ugali. Ayaw ko po sa hayop. Dahil ang hayop po, may mga alaga kong hayop, inaalagaan ko, maganda po ang kanilang ugali. Hindi po sila nanggagahasa. Ito ho, nanggagahasa Lahat pinahirapan. Ang mga nanganganak, pinapahirapan. Ginagalaw ang mga nanganganak. Ginagalaw po ang tiyan. That's why, ang sanggol po, kahit gustong mabuhay, hindi po mabuhay dahil nadudurog po ang mga ikangapoy. Pagkatao, mga buto, kung ano man ang dapat madurog, bago lumabas po ng tiyan. Wala nang buhay. Lumabas man ang buhay, kinabukasan,
ay babawian ho ng buhay, mga kaibigan. Ganyan ho katindi ito si Senyor Aguila. Ganyan ho kalupit, mga kaibigan. Ganyan ho ang mga nagawa niya na ika nga po'y mga kasalanan na ang sakpalagay nila ay tama dahil sa paniniwala po na isang kulto. Ngayon no, makikita po natin parang ika nga po'y nagmamayabang pa sila, ang kampo nila. Diyan sa kulungan. Hindi ko kasi ma-translate lang eh. Mayroon pinalabas itong video si Senyor Aguila diyan no sa kulungan na nag-video siya na nagmamayabang pa eh. Ay hayaan nyo ho, sa susunod nating vlog, pag may pagkakataon, ay pipilitin kong ma-translate ho sa Tagalog kasi Bisaya yung pinalabas niyang video eh. Ay parang ang nakalagay doon na hindi ko sure. Ang sinasabi niya eh, ganito daw, pag Diyos talaga, dumadaan sa ganito, pambihira ka, anak ka ng kotakot. Ano ka ba, Diyos? Dapat daw talagang pahirapan at humihingi siya ng hustisya. Anong hihingin mong hustisya? Parang binaliktad, di ba? Imbis na humingi ng hustisya, instead na humingi ng hustisya, itong kanyang mga nabiktima, ay baliktad eh. Sila ang dapat mabigyan ng hustisya. Nako po, ay inano ka ba? Ikaw ba ay ginahasa, Senyor Aguila? Ang tanong ko sa iyo, at humihingi ka ng hustisya? Ikaw ba ay ginawa ng masama ng taong bayan at humihingi ka ng hustisya? Inasabi ko nga sa iyo, kung karap kita, sinuntok kita sa noo. Alam niyo, totoo lang ho, mga kaibigan, kung allowed lang po tayo, kahit ako, paninindigan ko kung allowed lang ho tayo, mga kaibigan, na magpunta diyan sa Senate, sa kulungan, ako po kahit malayo, kahit gumastos ho ako ng kaunting gastos, kahit ako isang mahirap, gagastosan ko na pumunta diyan upang sa ganun no, ay magdala po ako ng dumi ng kambing para ipakain dito kay Senyor Aguila. Dahil may matibay po tayong ebidensya, may matibay na testigo na ito ay talagang ang mga may sakit ay pinapakain ng ika nga po'y dumi ng kambing. Ay gagawin ko sana yun eh. Nabibigyan ko siya ng dumi ng kambing diyan sa kulungan upang siya po ang magpainom diyan kay Mamerto Galaneda. Yun ay public opinion ko po kung sana pwede. Kaya lang malayo yata sa katotohanan dahil hindi po tayo allowed, mga kaibigan. Gagawin ko talaga yon kung may pagkakataon. Ang dami sana nating dapat iparanas dito kay Senyor Aguila. Subalit, hanggang public opinion na lang yata tayo. Dahil alam ko, bawal yung iba eh. Dapat dumaan pa rin sa tamang proseso. Dumaan pa rin na huwag labagin ang batas ng sa ganun po maging patas ang laban. Kaya lang kung tutuusin, di ba? Hindi patas ang laban eh. Sa ginawa nila, sila ang gumawa ng batas, ng sariling batas. Di ba? Sila doon sa kapihan, may sariling batas. Gumawa ng sariling gobyerno, nang akala nila ay hindi mabibisto. Datapuat buti at nabisto. Mabuti at may nagsiwalat dito. Mga kaibigan, dahil dito, lahat biktima. Kung hindi ho ito nabisto, marami pong maaawa po ang gobyerno natin diyan. Dahil alam po ng gobyerno natin na ika nga po ay maganda ang gawain nila diyan sa loob ng kapihan. But that's why kung maaawa ang gobyerno, kung hindi ito nabisto, magbibigay po ng ayuda. Maraming ayuda. Pera, bigas, kung ano mang ayuda. Ay saan galing po ang ayuda? Galing po sa taong bayan, buhis ng taong bayan na ginagamit ho ng gobyerno ng pambigay ng ayuda. Mabuti ho at nabisto para maputol ang kalakaran na yan. Ang ika nga'y tinatawag na purpose. Pira din ng taong bayan. Pamamagitan po ng buwis. Biktima rin po ang taong bayan. Mabuti ho at nabisto ngayon. Naputol natin, mga kaibigan. Kaya dito ay napakaraming biktima, mga kaibigan. Sana muli tayo ay nagpapaalala. Ito ay sana magkaroon po ng recommendation na sapat
na recommendation. Hindi lang po yung sinasabi sa ika nga po yung mga nag-iimbestiga dito, diyan sa Senate hearing, na ika nga po ganito, ganito, ganito. Okay, karapatan niyo magsabi. Diyan po sa Senate hearing kung ano man ang development. But sana ho, pagkatapos ng lahat, ay mayroon pong aksyon na karapat-dapat at nasa ganun po. Mabigyan ng hustisya, mabigyan ng ngipin kung ano man ang dapat at sino ang parusahan. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Ayaw ko nang ika nga po'y mulitin mulito. Dahil kahit paulit-ulit ko ito sabihin, kung bingi ang mga nag-iimbestiga dito at tumahawak sa kaso, hindi ho tayo pakikinggan. But, alalahanin po natin, hindi po iisa ang araw. Katulad po diyan sa kapihan. Kung sila ho ay namayagpag ng ilang taon, may hangganan din po. Kita nyo, nabisto si Senyor Aguila. Dapat ganyan din ho kayo sa Senado. Huwag po kayong maglihim kung ano man ang dapat ilihim nyo dyan, kung sino man umahawak sa kaso na ito. Dahil darating din ang araw, baka kayo din po ay isa sa mga mabisto, sa mga katiwalian na ginagawa nyo dyan. Alam ko ho, nakuha nyo ang gusto kong ipunto, mga mahal kong kaibigan. Ayaw ko na itong pabayin. Maraming salamat diyan ho, sa comment section. Public opinion. Huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Maliwanag po dito na may gumagala na diyan ay nga po yung mga manyak ng gagahasa sa kapihan according po sa ruling ng video na ating tinalakay. Iyan po ang buhay na testigo na dating membro ng kapihan na tumistigo rin po sa Senado ang nagsiwalat. Mga kaibigan, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.